Ayan, kakagising lang ulit natin. Anong oras na ba? 12:35 ng tanghali. Medyo nakakapag-adjust na tayo sa ating bagong routine. Ngayong may pasok na si Pixar. Pag umuwi kasi ako tuwing gabi, mga alas 12 ng gabi, minsan 12:30, alauna galing DoorDash. Nakakatulog na tayo mga alas 2, alas 3 ng madaling araw. Tapos yun, gigising nga tayo para kay Teens nga sa pagpasok sa work niya and sa pagpasok ni Pixar sa school. Tapos babalik na lang tayo ng tulog. So sa ngayon, yun, adjustment na ganun, putol-putol yung tulog, tapos medyo mahaba lang yung tulog natin pag naihatid na natin si Pixar sa school. So ngayon, kakagising lang natin. Gusto ko pa sana ituloy yung tulog, pero nahirapan na ako makabalik ng tulog kasi napa-restroom ako eh. Kaya bumangon na lang tayo, magdo-DoorDash and Spark na lang tayo kaysa tumunganga lang tayo sa bahay. Tapos in 2.5 hours susunduin na natin si Pixar sa school niya. Pag uwi ni Teens naman mamaya, doon tayo magdo-DoorDash and Spark hanggang hating gabi na. So far so good naman. Yun nga, kakasabi ko lang, nakakapag-adjust na tayo sa ating bagong routine. Yun, sakripisyo lang din. Ganun naman ang tema natin sa Amerika, lalo na pag nagsisimula ka. Sakripisyo talaga. Pero at the same time, kami naman, sa kabila ng sinasabi nating sakripisyo, hanggat maaari binabalanse natin, nakakapag-enjoy tayo. Lalong-lalo na yung bago pumasok si Pixar sa kanyang eskwelahan, nakakapag-road trips tayo, which is naantala na muna ngayon, gawa ng yan nga, hindi na nagtatapat ang schedule namin. Ito ngang nakaraang weekend, yan, nasa bahay lang kami ni Pixar, yan, sinasamahan niya ako mag-DoorDash, pasundot-sundot, kasi si Teens, pumasok ng weekend, and until today. So tomorrow, one day off ni Teens bago na naman siya pumasok. Yan, so yun, gano'n na muna ang aming buhay after namin maggala-gala. Pero ito darating weekend, magdi-day off si Teens ng 2 days, Sabado-Linggo, and yun, Sabado-Linggo walang pasok si Pixar. And tayo naman, again, DoorDash and Spark, hawak natin ang oras natin, yun ang kagandahan. Kaya tignan natin, baka mag mini road trip ulit tayo, pero dito lang sa Illinois. Hindi namin kakayanin mag out of state dahil kulang sa oras, and medyo tiring yun dahil babalik sa trabaho at pasok si Pixar ng Lunes next week. So anyway, ayun, yan muna ang brief introduction natin sa vlog na to. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat po, mga viewers, subscribers, yan, yung mga sumasaglit lang sa vlog natin, yan, para mag-check, di ba? Happy 5,000 subscribers po sa ating channel. Yan, maraming salamat po. Umabot na tayo ng 5,000. Yan, palakpak. Yan, hindi ko alam yung nararamdaman. Masaya, excited, talagang nakaka-motivate gumawa ng vlogs palagi para sa inyo. Though, ayan nga, medyo magiging boring muna ang mga vlogs natin kasi wala tayong masyadong road trip. Alam ko po, mas inaabangan nyo yung road trip natin kasi naipapasyal ko kayo. Pero sige, subukan po natin, no? Kung makakapag road trip pa rin tayo, or kung dito lang naman po ang vlogs natin, sana po sumubaybay pa rin kayo, di ba? Pero yun, maraming salamat po sa inyo. Umabot na tayo ng 5,000 sa ating mga subscribers, and yun, patuloy pa rin po ang pagsubaybay nyo sa mga vlogs natin, at yung mga past vlogs natin pinanunood nyo pa rin kasi may nakikita pa rin ako mga nagko-comment doon, so nababacktrack nyo pa rin. DoorDash and Spark muna ako, tapos sunduin natin si Pixar. Okay, bago tayo lumarga, mag-shoutout muna tayo. Umpisa natin ang 2 shoutout kasi naipon na naman yung shoutout natin. Yung iba mamaya na. Prince Price, na parang French fries, ang ganda ng code name.
Pinapa-shoutout niya ang mga taga Davao. Kamusta po dyan sa Davao? Shoutout po. And sabi po ni Prince Price, salamat po sa mga vlogs natin. Sir, ako rin po nagpapasalamat din po sa inyo kasi po kung wala po kayo, hindi po tayo mai-inspire or mamomotivate lagi gumawa ng mga vlogs at lumago yung channel natin ng ganito. So maraming salamat sir, and salamat din sa request ng shoutout. Next is si Jeff Torres. Yan, pinapa-shoutout niya po ang kanyang daughter na si Kate na nag-birthday last August 20. So belated happy birthday Kate. Sana na-enjoy mo yung celebration nyo ni Sir Jeff, no? So, maraming salamat din po Sir Jeff sa pag-support sa vlogs. And again, belated happy birthday po kay Kate. Yun, simulan na natin ang ating delivery. Ang kinuha nating offer is from Spark Walmart. Kinuha ko na yung maraming delivery sa mga bahay-bahay. Pero ang kagandahan dito, bukod sa magandang offer of course, paisa-isa lang yung mga delivery natin katulad nito. Ito yung unang client natin. Ang in-order niya is silent wireless mouse. So, ito yung una natin at marami pa sa likod pero paisa-isa nga lang. May iba dyan, may dalawa o tatlo. So, in relation dito sa ating ginagawa ngayon, meron pong katanungan si Newbie V1K. Yan. So ang tanong po ni Newbie V1K is kung madali lang ba itong ginagawa natin, itong Spark and DoorDash. Yan. So ang masasagot ko lang po is base po sa experience ko. Hindi ko lang po alam sa mga ibang viewers po natin na gumagawa rin nito. Pero ako po, sir, ang share ko po sa inyo is sa umpisa po, of course hindi naging madali. Nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Pero bawat pagkakamali pong nagagawa natin is natututo po tayo. Ano pa ba? Kailangan nyo pong kabisaduhin yung sistema, sir. Kailangan nyo rin kabisaduhin yung lugar nyo, yung ruta nyo. Kasi minsan sumasablay din si Google Maps and dinadala tayo sa maling lokasyon. So minsan magtaka ka na kung dun ba talaga yung delivery mo or not. Nangyayari rin po sa akin yun. So overall, hindi po talaga naging madali. Pero kalaunan, yung natututo nga tayo sa ating pagkakamali, tapos halos ginagawa na natin araw-araw. Ayun, masasabi ko pong kahit papano, sanay na tayo. Kahit papano, hindi naman madali. May mga challenges pa rin, pero confident na tayo. Yun yung tamang word. Confident na tayo sa mga deliveries natin, sa mga ruta natin. So, ayun sir, good luck kung sisimulan nyo ang DoorDash and Spark. So, ayun, maraming salamat po sa katanungan nyo. First house done. So hanapin na natin yung susunod. I-ready na natin. Ito ang susunod. Okay. Inabangan na tayo ni client. Itong next client natin, 4 na items pero may konting kabigatan. Kaya
ipagpa-park na tayo sa kanilang garahe. Allowed naman tayo mag-park sa garahe nila kasi expected naman nila na may delivery tayo sa kanila. Maganda yung community dito. Lalaki ng mga bahay. Mga yayamanin. Okay, next house. Next house na tayo. Okay, siya nga pala, update po sa aming buhay stateside na live streaming. Kasama po ang ating mga kaibigan na si Sir Bud of Kalentong Tocali and Lods Arnold ng Family Bookers TV. Yan, sa ngayon po, hindi pa kasi nagtatapat ang aming mga schedule. Kaya hindi pa namin alam kung kailan yung susunod na episode namin. Pero sisikapin po namin, no, makapag-meeting agad as soon as possible. And para ma-set namin yung susunod na episode, which is episode 5. So for now, kung gusto nyo pong makita yung mga previous episodes po namin, i-check nyo na lang po. And also, check nyo rin po yung mga vlogs nila, si Sir Bud and si Lods Arnold. Si Sir Bud, balik California na siya. So yung mga vlogs niya is nandito na naman sila sa California from Pinas and Japan vacation. And si Lods Arnold, panay din ang gala ni Lods, no? Nagka-California siya, back and forth, yan. So, check nyo na lang po yung kanilang mga channels. Okay na okay rin po, nakakaaliw din po. Usually. Picturean muna natin. Ito, hindi to bahay. Business establishment. Kailangan. Come on in. Oh, all right. How? All right. Home sweet home. Nandun na naman si Bill, ang aming kapitbahay, nagtatabas ng aming damo. Okay. So si Bill, inaano niya yung damo natin hanggang dito. Sabi po ng landlord namin, sa kanya rin to, sakop niya rin tong area dito. So pwede rin namin gamitin to. So pati to, inaano niya, tinatabas niya. So dito nagsimula na rin si Bill. Ayan o. Yan, paikot siya. Alright, thank you. Have a good one. You too. Night shift na tayo, DoorDash, McDonald's. Shout out kay It's Hey JTV. Yan. Shout out sa Omaha, Nebraska. Yan. Sabi rin ni Sir, malaking matitipid talaga pag marunong kang maggupit, no?
Kasi nga 'di ba mahal nga talaga ang gupit dito sa US. Kaya sila rin, yon, naggugupit din sila sa sarili nila. At the same time, sabi ni It's Hey J na new skill unlock, yon. Ayun na, apartment complex to. Maraming mga pintuan, tapos ito madilim lang eh, may code. Yan, ibibigay sa iyo yung code ng client para makapasok ka. Hindi ko lang alam kung napapalitan nila yung code, no, kasi pinagkakatiwalaan nila sa iyo yung code eh. So baka pwedeng nilang palitan. Kaya binigay lang nila for this delivery. Okay. Antay tayo ng next order. Time is 10 o'clock ng gabi. Siguro this time, tulog na yun si Pixar. Dahil may pasok pa siya bukas. Tapos si Teens, yun, off ni Teens bukas. Siya na ang maghahatid kay Pixar sa school. Okay, happy birthday po kay Sir Relly, ang asawa po ni Ma'am Leiza David from Manila, Philippines. Yan, Sir Relly, happy birthday po sa inyo, and maraming salamat po sa inyo ni Ma'am sa patuloy po ng pagsuporta sa ating mga vlogs. Kamusta po dyan sa Maynila? Nakakamiss na po ang Pilipinas. Kaya ingat po kayo palagi. Antay lang tayo ng in-order ni client. Siyempre late night na rin eh, no? Parang nangyayari kasi dito, made to order na yung ginagawa ng mga staff. Kaya medyo antay-antay tayo. Tapos siya nga pala, itong Sonic na to, never pa akong umorder dito. Hindi ko pa siya natitikman talaga. Siguro, ewan ko kung considered yon, bumili one time dito si Teens, kumagat lang ako sa isang hamburger nila, and that's it. Hindi ko na talaga siya natikman lahat, yung fries nila, kung ano man yung products nila. Hindi ko pa nasusubukan. Siguro soon, try natin pag natripan ko. Yan. Tapos yung natikman ko yung burger niya, nakalimutan ko na talaga kung nasarapan ako or ano. Or parang so-so lang. Kasi kung nasarapan ako, maalala ko nga pala yun, no? So, ayun lang. Share ko lang habang inaantay natin yung order. Alright. Let me grab you a straw real quick. Sure. Thank you. You have a great night. You too. Picturean muna natin. Gilid muna tayo. Home sweet home. Ayan, kakaligo lang natin. Maya-maya ready na tayo matulog. At hahabaan ko talaga ang tulog ko dahil sasamantalahin natin. Kasi tomorrow umaga, si Teens ang mag-ahatid kay Pixar. Kaya yun, chance natin makabawi sa tulog. And also, hindi ko na rin sinagad yung alas 12 kanina sa pagtatrabaho. Kasi napansin ko mga bandang 11:30, medyo tumumal na yung pagpasok ng mga offer, kaya mas minabuti ko nang i-off yung app at umuwi na para ito, ready na tayo matulog mamaya. Pero bago natin ituloy ang ating pahinga habang nagpapatuyo tayo ng ating buhok, so magbabasa tayo ng ibang comments and shout out. So speaking of pagpapatuyo ng ating buhok,
yung previous vlog natin na ginupitan tayo ni Teens. Meron isang part kasi doon na kinwestiyon ko rin yung sarili ko kung nagupitan na ba ako ng ibang tao outside mga professionals, no, yung mga nasa barbershop or mga salon. So, nag-comment si mother ko, sabi niya ang naggugupit sa amin noon, yung maliliit pa kami ni Utol, ay ang aming father, si Erpats, yan. Siya palang naggugupit ng buhok namin. Di ko na kasi maalala kasi siguro maliliit pa kami noon. Pero ayun, after ni Papa, si Teens na ang naggupit sa akin kasi since noon, panay barbero or sa salon tayo nagpapaano ng buhok. So, ayun, ikiklaro ko lang din at nasagot ko rin yung sarili kong tanong. So, okay, magbasa tayo ng ilang mga comments para mabawasan ulit yung mga utang ko sa inyo. Okay, simulan natin kay Choi Vlogs. Yan. Si Choi Vlogs, nagpapa-shoutout po siya at meron po siyang YouTube channel din po. Yan. Sinilip ko po yung YouTube channel niya. I-check nyo rin po. Taga UK po si Sir. Yan, nagva-vlog din po siya. So, kung gusto nyo pong makita ang buhay sa UK, pinapakita po ni Sir Choi. Yan. So, shout out po sa inyo and maraming salamat po sa pag-support din po sa vlogs namin. Yan. And then, ito hindi to shout out. Okay. Ito hindi to shout out pero isasama ko na rin dito. So, first si Daniel Mena. Sabi ni Sir Daniel is itry ko daw mag-apply sa mga airlines or insurance na telework para magstay at home na lang daw ako sa pagtatrabaho. Yan. Next is si Randomatic. Yan. Sabi niya, bro, if you don't mind me suggesting, try mo check paano maging online reseller sa eBay. Flexible sa schedule and it's up to you if gagawin kong side hustle or full-time. Yan. Pwede kang magsimula by flipping items from thrift stores or selling stuff you already have na. Hindi mo na kailangan. Yan. So, ayun. Ang napansin ko lang sa mga comments nila Sir Randomatic and Sir Daniel, yan. Baka nag-aalala po sila sa atin kasi pag nagtatrabaho po tayo sa Spark and DoorDash sa gabi, yan. More on sa safety natin. Kaya po nila sinasuggest to para nandito lang tayo sa bahay at kumikita pa rin ng pera, di ba? Okay, so sir, I might consider this in the future. Pag napansin ko sigurong humina na yung DoorDash and Spark kasi right now, katulad din po ng sinishare ko sa inyo sa mga previous vlogs, sobrang na-enjoy ko po yung pagdo-DoorDash and Spark kasi po sobrang parehong-pareho po siya sa ginagawa ko sa Pilipinas. Yung aming pong online food business, yun din po ang ginagawa ko, nagdi-deliver sa mga clients. Kaya sanay na po tayo. Yan. Also, with regards to safety, may ilang buwan na rin po kami dito sa Taylorville. So far, ang napansin ko po, very safe po yung lugar dito. And of course, sa gabi, iniiwasan ko rin pong kumuha ng mga offer or mga trabahong malayo, lalo na lalabas ka ng Taylorville. Yun po. Aware din po ako with regards to my safety. So, pag daytime, paminsan-minsan kumukuha ako ng mga malalayong order. Basta maganda po yung offer, di ba? Pero at night, yan po, iniiwasan ko ng kumuha ng mga malalayo kasi nga po safety rin, 'di ba? Dahil hindi natin kabisado yung mga ibang lugar. Pero dito sa Taylorville, generally safe. Base na rin po to sa mga nakakausap kong kapwa nag-i-Spark, kapwa nagdo-DoorDash sa gabi. Tinatanong ko rin po sila. Kaya sabi nila, okay naman po dito sa Taylorville and sana ganun na lang, no, maging consistent na ganun. Pero syempre, wag tayong pakampante. Kailangan alert pa rin tayo, aware pa rin tayo sa surroundings natin kahit nasabihin natin maraming nagsasabi na safe dito. So, yun, maraming salamat po sa inyo sa concern nyo with regards to my safety. Sobrang na-appreciate ko po yun.
And also, malaking tulong po yung mga sinasuggest nyo. Baka po may viewers or subscribers po tayo na naghahanap po ng extra work or side hustle. Yung mga shinare nyo po sa comments, very helpful po yun. Pwede nyo pong basahin. Ito, naka-flash naman po sa screen yung kanilang mga shinare. Yan, dagdag kita rin po, di ba? So, maraming salamat po sa inyo. Okay, next. Saan na ba yun? Okay. Ito naman. Sherwin Kabatu. Yan. Ito naman, ito yung naging vlog natin sa Gurney Hills. Sa Gurney Mills. Yan. Sa Gurney, Illinois. Yan. Yun yung nag-water park tayo and then the next day pumunta tayo ng mall bago tayo nag-Taylorville. Sabi niya, parang Alabang Town Center daw yung Gurney Mills. Yan. Which is, totoo po. Medyo nagkaroon po ng resemblance sa akin na iniisip ko nga ano yung katulad niyang mall sa Pilipinas and then natumbok nyo po sa comment yung Alabang Town Center. So, parang ganun po yung itsura niya. May isang part po doon na pag naglalakad ka tapos may maliit na stairs tapos dediretso ka ulit. Parang ganun yung isang part sa Alabang Town Center. So, yun. Kahit papano, parang for a moment, parang nasa Pinas din ako. Yun. So, salamat Sir Sherwin sa comment nyo. Okay. Next, ito, shout out naman to kay Food Hunter 4286. Sabi niya, hello po Sir Jet, Ma'am Tin, and Pixar. Lagi po kami nanonood ng mga vlogs. Pa-shout out po kina Leonel Bautista, Wehelmina Mina, and Twila Kirsten Mina na soon makakarating na rin dyan sa Illinois. Wow, okay, nice. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Alam niyo po, may mga iba po tayong mga viewers from Riyadh, Saudi Arabia na nandito na rin po ngayon sa US. Yan, shout out po kay Clark Celis. Alam ko po, nasa Missouri na po sila. Sila rin po, viewers po natin from Riyadh before. So, hopefully, kung ano po yung nangyari po kina Clark Celis, soon mangyari na rin po sa inyo, Food Hunter, and good luck po sa magiging journey nyo. And salamat po sa pag-support po sa mga vlogs. Okay. Next, sandali hanapin natin. Marami tayong sinave eh. Ito naman, hindi naman po siya nagpapa-shoutout. Isasama po natin sa comment kasi interesting din po. Si Josephine Ratliff. Yan, sabi niya po, school bus is only good for students who lives many miles away from school. There's a certain miles that they require to qualify for a school bus. Otherwise, student either walk to school or get dropped off and pick up by parents after school. So, totoo po itong sinasabi ni ma'am. Sinishare ko rin po sa inyo para magka-knowledge din po kayo sa mga wala pa pong idea with regards to school bus dito sa US. Dito po kasi sa Taylorville, pag within 1 mile radius po yung school, hindi po nire-require or hindi ka qualified to take the school bus. So, yun, yung katulad po ng sinabi ni Ma'am Josephine, ikaw po talaga ang maghahatid sa anak mo or ang anak mo ay maglalakad na lang papuntang school pag within 1 mile siya doon sa school. Pero pag lagpas 1 mile ka na sa school, talagang malayo na yun, qualified po mag-school bus. So, sa case po namin, more than 1 mile yung distance namin sa eskwela ni Pixar. Pero yun, katulad din po ng mga sinabi ko sa mga nakaraang vlog. Soon, i-apply po namin siya for school bus. Pero as of now, gusto ko po munang i-enjoy na ihatid sundo siya. Kasi gusto ko rin pong ma-experience at pagsilbihan yung anak ko. Dahil kaya naman po, pasok naman po sa schedule ko. Kaya isa rin pong rason yun kaya kung bakit gustong-gusto ko po yung trabaho ng DoorDash and Spark kasi madaling makapag-adjust hindi lang kay Pixar kung hindi kay teens din. Yan. With regards to scheduling. So, yun. Ma'am Josephine, maraming salamat po sa dagdag kaalaman. Yan. Okay. So, naano ka na ba lahat ng mga nagsha-shoutout? Teka, isa-isahin ko kasi dadagdag na naman yung kasalanan ko pag may na-miss out ako. Okay.
Okay. So, ayun. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin. Kahit papano, nakapagkwentuhan tayo, na-share ko na naman yung araw ko, nakita nyo ang ating ginagawa dito sa US, no? So, again, maraming salamat po sa inyong mga viewers, subscribers, at 5,000 na po tayo. So, pagpatuloy nyo lang po, hopefully, ang pagsubaybay po sa ating channel, ang pagsuporta po. Kaya, ayun, hanggang sa susunod na vlog, abangan nyo po ulit. Kaya, kita-kits po tayo sa susunod.